Isa na namang araw at isa na namang hindi. Gaanong nakakagulat na kwento ng empatiyang nagpapahamak sa sarili na nagaganap sa mga kalsada ng Europa. Malungkot ito, nakakagulat, pero hindi naman talaga nakakagulat. Tingnan mo ang babaeng ito. Siya si Jamie Carney, 43, isang inang may 13 anyos na anak na babae. Ipinanganak siya sa New York at 5 taon na nirahan sa Killarney, Ireland, kung saan kilala siyang masipag at aktibong miyembro ng komunidad na sumusuporta sa Palestina. Isa siyang klasikong woke na babae, pero hindi ibig sabihin na deserve niya ang nangyari sa kanya. Nagmahal siya ng isa pang pro-Palestina na illegal na asylum seeker mula, ewan ko, mula Pakistan o kung saan man. Ewan ko, kahit saan, hindi naman mahalaga. At ayun, kaya itong lalaking tinitingnan mo, nag-post siya ng mga video nila na masayang magkasama. Asylum seeker. Siya na ngayon ay nagtatago sa Ireland matapos umanong mambugbog hanggang mamatay na isang batang ina sa bahay nito. Si Jamie Carney ay naging karelasyon ng lalaki at madalas mag-post ng kanilang mga post nila habang magkasamang bumibiyahe sa social media. Kaya naging sugar mama niya siya. Naging aktibo siya sa pro-Palestine at iba pang layunin ng kaliwa nang lumipat sa Ireland mula New York noong 2024 at nagpo-post ng mga slogan tulad ng "Fuck ICE". Natagpuan siyang patay ng kanyang 13 anyos na anak na babae. Ang suspek ay tumatakas mula noon. Ito ang lalaki. Empatiya ang napapahamak sa sarili, mga pare. Nasaan ang mga ama? Nasaan ang mga anak na babae? Kailangan natin silang turuan. Kailangang turuan ang mga anak natin. Tingnan mo, baka hindi ko mapatugtog ang musika kasi baka strike ako ng YouTube. Nagunwari pa siyang mahal niya ang mga aso. Kapag sinusundo ka ng partner mo matapos mag-inuman kasama mga kaibigang babae, niloko ka niya ng todo. Sobrang ayaw niya talaga yon. Masasabi ko, kilala ko ang ganitong pag-iisip. Alam ko ang ganitong mentalidad. Sobrang ayaw niya talaga yon. Isang araw, sobrang nagalit siya at binugbog ang babae. Ayaw nila sa mga babaeng umiinom at lumalabas. Tingnan mo ang lalaking ito. Ginagamit lang niya siya bilang sugar mama. At Diyos ko, nakakahiya talaga yon. Sobrang sexy ng asawa mo. Pero asawa kita. Diyos ko, nakakahiya. Ginagamit lang siya bilang paraan para makakuha ng permanenteng paninirahan. Nawala na ang buhay niya. Ito ang asylum seeker na tumakas matapos mabugbog hanggang mamatay ang isang Amerikanang babae sa Ireland. Isang Middle Eastern asylum seeker na nasa edad 20 ang pinaghahanap ng pulisya kaugnay ng brutal na pagpatay. Minsan-minsan siyang tumutulay sa bahay ni Carney kung saan natagpuan ang bangkay niya. Sa social media, mukhang magkasintahan sila ni Carney dahil madalas siyang mag-post ng romantikong video at larawan kasama ito. Dati siyang tumira sa Pransya. Wow! Bantayan niyo ang mga mahal niyo sa buhay, mga pare. Alam ko na kapag tinamaan ka ng woke mind virus, mahirap na talaga. Ito ang pinakamasamang bangungot ko, seryoso. Ang anak kong babae, hindi nakikinig sa akin. Pinakamasamang bangungot ko yon. Tingnan niyo to. Ganito na ang nangyayari sa mga kalsada ng Europa, mga pare. Sinong may gawa nito? Mga tao ang may gawa nito. Saskatoon. Hindi ko alam kung nasaan yon. Canada ba yon? Sige, pakinggan natin. Isang ina ang nagpaalis sa 2 Muslim na lalaking umano'y nagre-record sa mga anak niya. May 2 lalaki sa Pleasant Hill Park na nag-record ng mga anak ko at ipinapakita sila sa video ng walang pahintulot. Sinabihan ko silang tumigil pero hindi nila ginawa. Anong pangalan mo? Hino? Hino? Anong pangalan mo? Madalas di ba itong ginagawa? Madalas di ba itong ginagawa? Bago lang ako dito. Hindi, pero ginagawa mo ba ito madalas? Ano pangalan mo para ma-report ko? Ano pangalan mo? O susundan ko kayo hanggang sa pinanggalingan nyo. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Sinimula ng mga lalaking ito na i-record ang mga anak ko sa park habang naglalaro sila sa water park. Walang suot na pang itaas ang anak kong lalaki. Sinimula ng mga lalaki nito na i-record ang mga anak ko sa water park. Sa water park. Walang suot na pamitaas ang anak kong lalaki. Pinatigil ko sila pero di sila tumigil. Ayaw rin nilang ibigay ngayon ang mga pangalan nila. Tama ba na gawin nila yon? Hindi.
Pare, hindi dapat dinadala ang mga bata sa bar. Sabi nila bagong dating sila, pasensya na. Ano ang mga pangalan nyo? I-report ko kayo. Ano mga pangalan nyo? Bakit nyo kinukuhanan ng video ang mga anak ko sa park, sa water park? Walang suot na pang itaas ang anak ko at kinukuhanan nyo siya ng video. Ano ang pangalan mo? Nais kong i-report ito sa autoridad. Pasensya na, pasensya na. Pasensya na. Gagawin nyo rin ba ito sa iba pang bata? Oh, 100%. Gagawin nyo rin ba ito sa iba pang bata? 100%. Nag-aalala ko, bakit kayo pumupunta sa bansa namin at ginagawa ito? Hayaan mong bigyan kita ng kaunting konteksto. Oh, sa mga lipo ng third world na mababa ang tiwala, tulad ng Pakistan o Bangladesh. Ang mga nanay, mga pamilya, binabantayan nila ng mabuti ang kanilang mga anak dahil alam nilang may mga manyakis na gumagala. Sa mga third world na bansa ngayon, makikita mong marami sa mga ganitong tao gumagawa ng mga ganitong bagay, mga kaduda-dudang bagay. Sa totoo lang, hindi lang kaduda-duda, kundi mga karumal-dumal na bagay sa mga hayop. Dahil hindi nila magalaw ang mga bata. Minsan sinuswerte sila, kaya nga may mga karumal-dumal na nangyayari rin sa mga bata. Ibig kong sabihin, malinaw naman, yung mga batang walang magulang, mga ulila, o yung mga inabuso rin mismo. Kaya kapag pinapasok mo ang mga mandaragit na ito, dahil wala ng visa checks, kahit sino pwede nang sumakay ng bangka at makarating kahit saan. At sa totoo lang, mas malayo pa ang Canada. Kahit sino pwede sumakay ng eroplano at pumunta sa anumang bansa sa kanluran. Pinapapasok mo lahat ng manyakis na ito. Wala kang alam. Pati visa officer sa Embahada ng Canada, hindi rin niya alam. Karamihan sa mga tanga na ito ay hindi alam ang mga kaugalian ng mga taong ito. Wala talaga silang alam. Tinatayan nila ang buhay ninyo, pati ang buhay ng mga anak ninyo. Dahil lang binulag sila ng dogmang ideological. Bakit nila pumupunta sa bansa namin at ginagawa ito? Hindi ito nararapat. Hindi mo dapat ginagawa yan. Hindi ka pumupunta sa bansa namin at nagre-record ng mga anak ng ibang tao habang naglalaro sa water park. Ang pagre-record ang pinakahuling bagay na dapat mong alalahanin. Marami pa silang kayang at gagawing iba pang bagay. Gusto kong malaman ang pangalan nila. Gusto kong malaman ang pangalan nila. Di ko alam kung binuranan nila sa telepono nila ang mga larawan ng mga anak ko. Bigyan mo ako ng get. Putangin ng telepono to. Etoy. Ang putang ina mong pangalan. Ibigay mo sa akin ang telepono mo. Tingnan mo, tumatakbo siya. Ang dumi ng manyak na to. Gusto kong malaman ang pangalan mo at kung saan ka galing. Ano ang address mo? Nakakadire. Ingnan mo. Nakaayos siya ng pang-Muslim na kasuotan. Mga pare, ireklamo niyo na lang at tawagin ang pulis. Tawagin niyo na lang ang pulis. Deportasyong walang-awalang talaga ang solusyon. Pulis, dito ngayon na. May tumawag ng pulis. Nasaan ang mga tao? Walang tumutulong sa kanya maliban doon sa lalaking yon. May tumawag. Sige, Canada yon, di ba? Gusto mo bang makita kung anong nangyari sa UK kagabi? Ipapakita ko itong video. May isang babae na nagmamaneho lang, tapos nakita niya ang grupo ng mga bata kasama ang isang lalaking mukhang dayuhan. Tingnan mo ito. Gusto mo bang makipaglaro sa akin? Hindi. Hayaan mo siya. Hayaan mo siya. Magpaparada ako. Di dyan mismo. Makikita kita. Sabi niya sa kanila, gusto niyo bang mag-selfie? Hindi. Ayaw nilang mag-selfie. Umalis ka. Hayaan mo siya. Oh. Ewan ko, Indiano, Pakistani, Bengali, hindi mahalaga. Hindi namin. Kitaan niyo yun mga pare? Kitaan niyo yun? Yung mga inangkat nila? Wala na yung panahong pwede mong iwan ang anak mo sa bus stop at basta silang sasakay ng bus. Walang kamalay-malay sa paligid nila. Wala na yon. Huwag yung gawin yan. Wala na yan sa UK mula 40 taon na. Ang unang kaso ng pangkatang sexual na pagsasamantala sa mga bata
ay natuklasan noong dekada 50, halos agad matapos itong magsimula. Pero malamang hindi naintindihan ng gobyerno ng UK ang mga kultural na epekto o dahilan sa likod nito. Galit sila sa'yo. Galit sila sa'yo. Hindi nila tinitingnan ang mga anak mo bilang mga bata. Hindi talaga. Dahil ito sa ideolohiya. Pagkatapos, hinihikayat mo pa sila sa sexual na kasiyahan, kaya parang nanalo sila sa loto. Nandito sila hindi para magsabi sa'yo, kundi maging bahagi ng katangahan na ito. Ang tanga nating ministro ng interior. Tingnan mo ang bobong ito. Pakinggan mo ang payaso. Ang imigrasyon ay tungkol sa mga taong nais maging bahagi ng Australia kapag pumunta sila roon. Yung nakita mong kumukuha ng litrato, yun ang konsepto. Walang makikita rito, huwag kang mag-alala. Iyan ang gusto ng mga tao. Hindi ko tinanggap ang asimilasyon dahil ayokong mawala ang pagkakakilanlan nila. Ang salitang integrasyon ay matagal nang ginagamit bilang bahagi ng multicultural na dialogo. Ayan, gaya ng gusto natin na tanggapin ang mga tao kung sino sila. Hindi ko sinang-ayunan ang konsepto ng melting pot na parang kailangan mawala ang iyong pagkakakilanlan. Pare-pare yung tao, mga pare. Parehong mga tao. Sa buong kanluran. Parehong mga politiko, parehong dogmang ideolohikal. Gusto nilang pahinain ang sibilisasyon ng kanluran. Gusto nilang burahin kayo. Gusto nilang palitan kayo ng mga barbarikong kultura, parang sa panahon ng mga sinaw ng tao. Gusto nilang ipasa ang susi ng pinaka-advanced na sibilisasyon sa mga literal na pastol ng kambing. Mga nagkakantutang kambing ang mas tamang tawag. Hindi pa tayo sapat na galit.